ko siya. Miss Gladys, is this your first time to do a musical? Oh, Gano'n kahirap? obvious naman, di ba? Ano po, first time talaga. And wala sa hinagap ko at this point of my career, at my age, na makakagawa pa ako ng musical. Siyempre, dream lang sa akin yan. Actually, sabi ko pa nga sana, kahit sa stage, makagawa ko ng stage musical. Pero sabi ko nga, movie pa ang binigay ni God. Because of Sir Mario, yan, kinasangkapan sila Sir Mario ang Atmos, and Direk Paulo. So, answered prayer actually to do a musical and family drama. At kung mapapansin niyo po, ang layo-layo dun sa mga ginagampanan ko sa teleserye. Pero paano niyo po pinagandaan yung character ninyo since kumakanta? Opo, nahiya kasi ako kala Sir Robert. And of course, kay Ate Isay, sabi ko nga, nung nalaman ko yun, nag-set agad ako ng appointment with voice lesson teachers, Teacher Dixie Lacuesta, and then piano lessons din as well. Para kahit paano yung... Kasi sa piano, hindi lang basta tumutugtog ka ng piano, pati yung upo, di ba, pati yung pwesto ng kamay, ganyan. So, kahit na hindi naman ipinakita ng buo talaga dun sa movie, pero I wanted to be prepared kahit papano dun sa mga eksena. At sabi ko nga po, syempre hindi naman mga kilalang kilala sa industriya ng musika at pagtatanghal, of course, sila Sir Robert and Miss Isay. Kaya po, gano'n na lang din yung kaba ko nung gawin to. So may plano po ba kayo maglabas ng kanta or album after this? Secret. Malalaman nyo na lang. So, secret muna. Thank you. Si Cesar daw. Hi, Kuya Cesar. I miss you. Belated happy birthday. Belated ka lahat. Of net 25. Ate Gladys, may advice ba si Sir Robert at si Miss Isay po sa yan nga po sa pagkanta? Siyempre ako yung hiyang-hiya, di ba? Dahil iba yung kalibre nila, ika nga. Pero wala kang ano sa kanila na para bang ang galing-galing ko na sa larangan na ito, na wala talagang napaka-humble nila, mas nahihiya tuloy ako lalo. Tapos sinasabi pa nila na, hindi, okay naman, ganyan. So, tapos sabi nga po nila na appreciate nila yung ganun na paghahanda na ginawa ko dito sa pelikula. Kaya puro pasasalamat na sila po yung nakasama ko sa pelikulang ito. At nagpapasalamat ako, tinanggap nila yung pelikulang ito. Salamat Kuya Robert at Isay. Ang saya lang namin, hindi mo mawawala yung intimidation mo kapag kasama mo sila kasi parang ang saya lang namin sa set. Though, actually bitin, no? Maiksi lang kami nagkasama-sama, kumpleto kami. Pero ang saya, gano'n, tapos di mawawala yun, syempre, yung groovy namin, ganyan. Kaya nakakatuwa po. Kaya salamat kay Kuya Robert at Ate Isay na tinanggap nila yung pelikula. Kay Sir Robert tsaka si ano po yung mga inputs po dito sa pelikula para mas lalong yun po lumabas yung musicality po ng bawat artist? Inputs, ano yan? Sa inyo po, mayroon po ba kayong mga inputs po sa Well, basically kasi naman, hindi naman talaga siya, musical na, number one kasi movie siya, so hindi siya talaga kailangan masyadong malaki, unlike sa theater, sa stage. Though minsan, lumalagpas minsan, lalo nagugulat ka na close up pala. Inputs, actually, ginawa naman lahat nila yung work nila, wala ka nang mako-comment pa sa kanila. Kaya nga si Gladys, grabe siya. Yung kanyang voice lessons, saka yung piano lessons, hindi lang masyado na-focus sa pagpa-piano, pero talaga nag-aral po siya kasi alam niya, feeling niya magpapakita magpa-piano talaga siya. Pero they all did their homework very well. Nasa lang po kay John. Musician talaga yung character mo dito. Pagpapatuloy mo pa yun sa totoong buhay. Sana po. Kasi natuwa po ako na di pala talaga ako marunong kumanta. Joke lang. First ever musical ko po ito. Yun nga, gaya ng sinabi po ni Ate Gladys. Naramdaman namin yung suporta ng bawat isa po. Lalo na yung mga totoong singers po dito. Pinaramdam nila sa amin na tuloy lang, syempre.
Hindi nila kami ginudge po masyado. Pero totoo po yun. Ayun, hopefully makagawa pa po soon ng another project po na musical para mas mahasa pa yung boses po natin. Kasi nakaka-enjoy po siyang gawin talaga, lalo na po kasama yung mga artista na ganyan ka-husay, ganyan ka-ready tumulong sa kapwa-artista nila. Willing po ulit akong gumawa ng ganung project po. Next questions po coming from Janice Navidad. Yes, go Ate Janice. Hi, good evening. First, I'd like to congratulate the team, the whole team, for coming up with this kind of movie na actually pag musical, di ba, ang iniisip natin nakakaantok, boring. Pero dahil naipasok niyo yung family values, yung current situation ng ating bansa, naging interesting siya. So my question goes to all the parents here. I-relate lang natin dun sa nangyari sa movie, no? Bilang mga magulang, kayo po ba, ano yung mga fears nyo for your kids, lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Like, di ba po doon na parang na-establish yung kidnapping? Kayo po, ano yung mga takot nyo para sa inyong mga anak? Lalo na po mga celebrities kayo. Lagi namang ipinagdadasal. I think that's the only thing we can do as parents na iangat natin, na ibigay natin mga anak natin sa Panginoon. Kasi there are things na hindi na natin makakontrol. Medyo mahirap yung sitwasyon kung yung anak mo ay napupunta dun sa hindi maganda, like kung mapupunta sa bundok at hindi magandang mangyayari. But naniniwala tayo na malaki ang maitutulong para sa ating peace of mind kung tayo ay at peace with the Lord. Sinagot niya na rin, pero hindi po mawawala sa isipan, lalo na sa mga panahon ngayon, ang agam-agam po sa mga nangyayari. That's it. Kailangan you have to give it up, lift it up everything to the Lord kasi hindi na po natin control ng mga bagay-bagay ng mga nangyayari. Siguro nandun nilang tayo para supportahan ng ating mga anak, pakinggan ang kanilang mga bawat mga problema sa buhay. Very important po na nandun tayo sa mga anak natin para supportahan sila para po hindi na naliligaw sa kanilang mga kilos. Pero in particular po ba, sir, sorry, to be specific lang po, ano yung mga worries and fears nyo para sa mga anak nyo? Papunta ba talaga tayo? Well, of course, yung safety, ano po ba? Katulad po dati, medyo safe. Pero ngayon parang, we read it naman everywhere, you know. And also, it's very important po yung ating mga anak, turuan natin, mahalin ang ating bayan. Hindi, kasi po, lalo na sa mga issues ngayon, alam naman natin, ang daming katiwalaan, ang daming mga korupsyon. Very important na sa bahay pala nag-uumpisa na hindi sila pinag-uusapan, hindi nila matutunan na kahit na kaunting korupsyon sa pamumuhay. Little things sa bahay pa lang, turo na po namin. Share anything? Yeah, siguro I want to share yung, kasi nasa din sa movie yung about bullying. So pagdating sa mga bata, isa sa mga fear namin yan na pag nasa school sila, ayaw naman namin din masyadong ma-stress out kapag nakikita namin na mabubuli ang aming mga anak. But at the same time, in-encourage namin sila na to really face it dahil darating yung panahon na katulad ng sinabi nila na hindi natin makokontrol talaga yan. It's their talaga na dapat gawin nila kung ano yung pwede nilang gawin. But above all, lagi namin tinuturo yung love and patience kami ni Mrs. Tsaka i-add ko na rin yung importante talaga na lagi kayo nag-uusap bilang pamilya. Tsaka yung hindi sila yung magtatago ng kahit anong yung mga lihim, sikreto, na dapat kayo yung number one nila na sinasabihan. Na syempre, pag umpisa pa lang yan, ayaw nila, nahihiya sila, natatakot sila. Pero mas maganda kasi na maramdaman nila sa bahay pa lang na yung fear, wala doon. Kumbaga, dapat may takot sila sa Diyos, pero yung love is nandoon. So, doon pa lang, maintindihan na nila na,
hindi madaling maging bata, pero masaya maging bata. Kasi sa bahay pa lang, nagmumula yung happiness, yung love, gano'n. Si Miss Marisa, kinakantahan mo rin ba yan? Nung maliit siya, pero syempre dalaga na siya ngayon.